Para po sa devotion natin na patungkol po sa justice, no? Pinag-usapan po natin dito yung hustisya ng Diyos, laging magwawagi. So ilan po sa mga puntos na binigyan natin ng diin? God's justice prevails over injustices. God's justice punishes the wicked. God's justice passes over those in Christ. So ilan pong mahalagang katuruan patungkol po sa Bible, mga concept sa Bible na maganda po talaga na minimeditate natin na kahit ang daming mga injustices tayong nakikita, parang nasa ng hustisya doon. No, meron pa rin talagang hustisya ang Diyos na magwawagi in the end. Kaya po, wag po tayo, nakakatakot, sabi ko nga sa devotion natin kanina, nakakatakot na salungatin ng Diyos. Yung Diyos, He is the God of justice. Tapos ikaw, gagawa ka ng korupsyon, manlalamang ka sa kapwa mo. Basically, what you're doing is you're going against God. Nilalabanan mo ang Diyos at nakakatakot labanan ng Diyos. Kasi po yung Diyos merong hustisya. At yung hustisya ng Diyos, pag na-experience mo siya, kapag mabuti nga sana kung ma-experience mo dito sa mundo, pinarusahan ka na sa mundo Pero ang mas nakakatakot nun, yung hindi ka nagsisi dito sa mundo, nagpatuloy ka sa panlalamang ng kapwa, nagpatuloy ka sa hindi mga makatarungan na gawain. Tapos pag namatay ka, haharap ka pa sa judgment day. Haharapin mo pa yung hustisya ng Diyos. That's gonna be forever. Yun yung mas nakakatakot doon. Now, meron lang po akong ilang mga points dito na gustong bigyan ng diin. Balikan muna natin dito si Dietrich Bonhoeffer. Ito po yung panahon ni Hitler na yung maraming mga Kristiyano, mga leaders ng church, no? Mga bishops and pastors, na kumampi na kay Hitler kasi marami mga Christian leaders ang tingin, walang gobyerno na hindi inordain ng Diyos. So ito si Hitler, gobyerno to ng Diyos, inordain to ng Diyos. Nanahimik na lang sila. Yung iba nagbulag-bulagan na lang sa kabila ng mga krimen na ginawa ni Hitler. Pagpatay sa mga most vulnerable members of the society. Yung may mga kapansanan. Lalo-lalo na yung mga Hudyo na tinatawag nating anti-Semitism. So, maraming mga tao na nahimik na lang sa gitna ng injustices na yon. Pero si Dietrich Bonhoeffer po, nagsalita siya laban kay Hitler. Ang dami niya mga advocacies, nilabanan. Meron silang mga resistance movement. And ito po yung sinabi niya, silence in the face of evil is itself evil. Kapag nanahimik ka, you're committing evil. Sabi niya, God will not hold us guiltless. Naniniwala po ako dito na kapag ikaw nanahimik ka, kung merong inaabuso, ginagawa ng mali sa harapan mo, nanahimik ka dahil natakot ka or ayaw mo maging involved, sinisip mo, this is none of my business. Mga kapatid, God will not hold us guiltless. Na parang, actually lumalabas nga, nakasabwat tayo pag nanahimik tayo. Not to speak is to speak. Yung hindi ka magsalita, nagsalita ka na rin nun. Nagsalita ka in agreement. Kumbaga, nag-agree ka na dun sa kasamaan na nangyayari sa iyong harapan. Not to act is to act. Yung hindi ka gumawa ng anumang bagay para ipagtanggol ang naaapi, gumawa ka na rin nun. Ibig sabihin, yun na rin yung action mo. At lumalabas parang naging kasabwat ka pa. Not to act is to act. So ilan po sa mga puntos natin kanina sa devotion natin. Speak up for what is right even when it requires sacrifice. Si Dietrich Bonhoeffer po, as far as I remember, April 9, 1945, few weeks na lang, matatapos na yung World War II, binitay pa siya. Hindi pa siya umabot ng, kung natapos yung World War II, nabuhay pa siya sa concentration camp, buhay pa sana siya. Kaso binitay siya few weeks before the end of World War II. Yung pagsasalita niya laban kay Hitler, buwis buhay po. At yan po yung isang tao na pinaglaban talaga yung hustisya. Nawa sa atin din, no, sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa sa, pakikisalamuha sa mga tao, nawa lahat tayo ipaglaban talaga nating hustisya. Kung nasa business ka man, sa business ang daming panlalamang na nangyayari. Kung nasa gobyerno ka man, nasa eskwelahan ka man, dapat ipaglaban natin yung hustisya. Kasi lahat tayo ay agents
of God's justice. Now, sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 10. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Dito na po ang magtatapos. Sabi po rito, God is not unjust. Makatarungan ng Diyos. So, makatarungan ng Diyos na pinaparusahan niya ang masasama. Pero makatarungan din ng Diyos na pinagpapala niya ang gumagawa ng mabuti at ipinaglalaban ng hustisya. Sabi dito, makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. So kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, lalo-lalo na sa kapwa mo mananampalataya, yung Diyos, sabi rito, makatarungan siya. Tutumbasan niya, hihigatan niya pa yung kabutihang ginawa mo. God will be generous to you. God will be kind to you. Kung nagpakita ka ng generosity sa iba, God will be more generous to you. Nagpakita ng kagandahan loob sa iba, God will be more gracious to you. Why? Because God is the God of justice. Pero pag naging masama ka sa iba, asahan mo, meron rin kaparusahan mula sa Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, merong pagdidisiplina na gagawin sa iyo ang Diyos. So I hope may natutunan po tayo sa devotion natin na ito. At lagi po tayong merong post na mga devotions. Sa mga devotions po natin, merong mga additional mga post for discussion question. Minsan mga emphasis, dinadagdagan ko yung mga hindi ko nabigyan ng diin, nilalagyan ko po ng mga additional insights. So, ito po ay exclusive content para po sa mga members natin na alam ko interested sa mga topics natin, kaya ginagawa ko po ito. Pero yung iba po ginagawa kong public. Kagaya po nito, itong video na to. Kasi po yung devotion natin, parang feeling ko 15 minutes, sobrang ikli. So, ayun. Hopefully, ito pong verse na ito magkaroon po ng impact talaga sa atin. I-memorize po natin ito. Tanda natin makatarungan ng Diyos. Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, expect mo didisiplinahin ka ng Diyos. Gumawa ka ng kabutihan, naging mapagbigay ka, expect mo magiging mapagbigay sa iyo ang Diyos. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, expect mo dadanasin mo yung kabutihan ng Diyos. Why? Because God is the God of justice. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.